Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ang tatalakayin po natin yung pag-uugali na dapat meron ng isang Muslim sa kanyang paglalakad at pagsakay. Masya Allah. So, isipin nyo po, napaka-kumpleto po ng pananampalatayang Islam. Pati ito, itinatalakay natin. Allahu Akbar. No? Napakaganda. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Az-Zukhruf, verse 12 at saka 13, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربك إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. At ang Allah, والذي خلق الأزواج, tunay na naglumikha ng lahat ng mga mag-asawang nilalang para sa inyo upang inyong masakyan. At kapag kayo ay nasa taas na nito at kayo ay komportable na, okay, alalahanin ninyo ang inyong Panginoon at sabihin, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. So, isang mga dapat nating sinasabi kapag tayo ay sasakay na sa mga sasakyan, dahil wala na po tayo mga animals ngayon, ang sasabihin po natin, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Okay? At sabi ni Abu Hurairah, ayon po sa salaysay niya, na sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while a man was walking clad in a two-piece garment and proud of himself with his hair well combed, suddenly Allah made him sink into the earth, and he will go on sinking into it till the day of resurrection. So dito po binibigyan tayo ng warning ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi dapat tayo naglalakad ng sobra ang yabang. No? Kapag naglalakad, always magandang maging humble tayong mga tao. Okay? Always be humble human beings kahit ano pa yung na-achieve natin. Kapag tayo ay maglakad ng pagiging mapagkumbaba. Ayon sa salaysay po ni Abu Hurairah, sinasabi niya na wala siyang nakitang mas mabuting nilalang kaysa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag makikita mo yung pagmumukha ng propeta, napakaliwanag. At hindi mo wala daw siyang nakitang mas mabilis pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalakad. So ibig sabihin, kung gusto nating maglakad, sundin natin yung paglalakad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun yung parang napaka-relax. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay napaka mabilis kung maglakad. Parang ang lupa raw ay ginawa talaga para sa kanya, kasi sa sobrang bilis, parang para sa atin hindi na normal, ano? Hindi normal, mahihirapan tayong sundin yung ganun, ano? Pero ulitin natin, kung gusto nating maging modelo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikapin natin na maglakad ng mabilis. We would be exerting ourselves while we would not be struggling. Oh? So sila talagang mahihirapan, ang propeta parang nothing, no? Parang hindi siya nahihirapan. Allahu Akbar.
Ayon po kay Buraidah ibn Hazib, while the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was walking, a man who had an ass came to him and said, "Messenger of Allah, ride." And the man moved to the back of the animal. So habang naglalakad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng isang kasamahan niya at sabi niya, "Ya Rasulullah, ikaw na ang sumakay." And the man moved to the back of the animal. Siya ay umurong papunta dun sa pinakadulo. The Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam said, "No, you have more right to the ride in front on your animal than me unless you grant that right to me." So ang pinaka SOP pagdating po sa ating sasakyan, kapag tayo yung nagmamay-ari, tayo po talaga dapat yung nagmamaneho, tayo yung unless kung ibibigay natin yung right na yon sa kasamahan natin, tulad na nangyari rito. Kaya sabi ng tao, "Ya Rasulullah, ito ay ibinibigay ko na sa iyo na right." Kaya sumakay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ang naging example natin. Isa sa mga general rulings para po maintindihan natin na kapag maglalakad tayo, kung iisa lang po yung slippers natin, hindi po advisable na maglakad na iisa lang yung slippers. Okay? Maghanap tayo ng ibang slippers or iwan natin totally na gawin nating dalawa yung paa natin na walang slippers. Okay? Ito ay nagpapatunay ng pagiging just natin mga Muslim. So hanggang dito na lang po. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.